Yan, Mr. Chairman eh. Opo, ano naman po, handa kaming magpaliwanag. Unang-una, yung mga issues po, na-address naman po namin yan lahat. Like, kunyari po, mga sinasabi nila malabo yung signage. Oo. Yan po ay binilin ko kasi tayo naman po sa ating pong NCAP, hindi pa lahat ng karsada unang-una ay meron na pong AI cameras. Ang AI cameras po namin ay nasa EDSA pa lamang. Ongoing po yung installation sa iba pa pong mga karsada. Pangalawa po, may manual review tayo automatic. Meaning, kung makapture po ng AI cameras namin, yung pong alleged violation, dalawang reviews po ang pinagdadaanan yan. Una pong review, yung ating pong mga deaf mutes na dati nagmo-monitor lang sa screen, naghihintay kung may magpa-violate. Ibabato po sa kanila yung hinuli po ng AI cameras. At right there and then, i-review po niya yan. Then pag sinabi na confirm po niya, i-approve pa po ng isang supervisor. So yung mga tulad ng malabong, sinasabi ko malabo yung markers, naka-train po yung aming mga tauhan na kung fault namin or kung may pagkukulang kami sa signage man yan, automatic po i-invalidate. Tulad po noong mga nangyayari nitong nakaraan, yung mga emergency vehicles ay hindi po makadaan dahil po maingat. Yung pong nasa stoplight na nakapula, ayaw nilang tumawid. Yan po, pinapanawagan po natin sa ating mga kababayan na bigyan daan ng mga emergency vehicles. Makikita po yan sa review kung kami po ay may AI camera sa intersection na yan. Makikita po naman na kaya po kayo tumawid kahit sa red light. Ay pinagbigyang emergency. At yan po automatic i-invalidate. At hindi na po aabot doon sa makaka-receive kayo ng ticket at i-contest nyo pa na maaabala. Hindi na aabot doon. So ito'y AI, artificial intelligence na may isip. Parang gano'n. Hindi, dati kasi AI na walang isip eh. Yung sa amin po kasi ang sistema namin ay hybrid nga po. Dahil in-address po namin yung concern nga po doon sa petition, kahit nga hindi po kami kasama doon, na minsan yung AI po ay masyadong mahigpit. Siyempre po pag ang kinuman dyan kahit magtumungtong lang sa linya ay huli na. Sa amin po, kung may ganoon man, i-review po. So pag nakita po na kaya pala napatungtong sa linya ay dahil may lubak, di ba po, na iniwasan. May sasakyan na siraan. Yung dati po kasi ang kinocomplain, valid naman yung pag-change niya ng lane, ay nai-issuehan pa rin po ng ticket. Dito po sa ating NCAP sa MMDA, hindi na po mangyayari yan dahil nakikita naman po nung nagre-review na kaya kayo nag-change ng lane or nag-violate man ng traffic rules ay may dahilan na valid po. So, hindi na po aabot yan sa pagtitiket at pagko-contest. Ayan, binigay nyo yung mga specific example na dinadahilan din ng mga tutol. Yung isa pa sa mga jeepney, yung pag magbababa daw, magsasakay ng mga PWDs sa mga lugar na no loading and unloading zone. Teka muna, meron na ba tayong kompleto na ba tayo ng mga meron ba tayong loading and unloading zone? Doon po sa mga karsadang sakop namin, meron po. Pero yung mga looban pa po kasi hindi po identified yan, especially yung outside of our jurisdiction. Pero again, yan po mga issues na yan ay ma-address po kasi ng manual review namin. Pero again, yung mga yun nga po yung sinasabi ko na kailangan po namin ng tulong ng technology. Tulad po nung minsan, ito po nangyayari sa ground. Yung mga barkers minsan hindi po masita ng aming enforcer dahil tinatakot. Minsan may nasasaktan pa po kaming mga enforcers dahil pag ginuhuli po nila yung mga nag-illegal terminal
ay sila ay inaaway. Ang gagawin po namin dyan, tututukan namin ng CCTV cameras. Kung hindi sila magpaawat na magsakay o magbaba doon sa hindi tamang lugar, ay huhulihin na lang po ng aming NCAP para po madisiplina po sila at hindi na rin po magkaroon ng konfrontasyon. Nung unang araw, nung Lunes, ay ilan, Chairman? Mahigit 1,000? 1,112 po. 1,112. Kahapon po, Chairman. Kahapon nabawasan po substantially 600. Oh, see? Ang laki, ang laki. Palagay ko mababawasan pa uli ngayong third day yan, Chairman. Pakonti na ng pakonti Opo, yan. nagiging conscious po ang ating mga kababayan. Yun nga po yung sinasabi ko. Pag wala pong nagbabantay at walang nakikitang enforcers, lumalakas po ang loob ng ating mga kababayan na mag-violate ng traffic rules. Ang NCAP naman po, kung wala kayong ginagawang mali, hindi po kayo dapat matakot at dapat niyo pa po katuwa. Compared po noong Monday, May 19, ang naitala po namin, although hindi po yan na-issue ng ticket, ay 3,900. Imagine niyo po, compared sa nung Monday, 1,100. Halos 25% lang mang po. Or 75% reduction. At ngayon, kahapon po, another 40% reduction doon sa violation. So, makikita niyo po na tumitino talaga pag may nakatingin sa taas. Sa taas, may nakatingin sa taas. Dapat ganun lagi. Opo, ganun po. Makikita niyo po yung mga nag-viral na picture sa Commonwealth. Maayos na maayos po. Oo nga, napanood ko nga yan eh. Pero Chairman, nakatulong ba sa traffic? May palagay. Sa daloy. Epekto. Example ko po yung Commonwealth. Wala pong nakabara sa daanan ng mga pampublikong transportasyon tulad ng jeep at bus. Makikita niyo po apakalinis ng kanilang daanan. Punong-puno yung... Mas marami pong kababayan na nakinabang doon dahil mas marami pong laman ang bus at jeep. Isa po sa mga private cars na normally ay isa hanggang dalawa lamang po yung sakay. Ang sakay, oo. Yung sa motorcycle lane, punong-puno rin, Chairman eh. Doon sa nakita kong video, picture. Opo, at tulad po niya sa ating motorsiklo, sa amin puntala, napakarami po ng na-aksidenteng nakamotor dahil nga po siguro sa pagsingit-singit at pag-split ng lanes. Minsan hindi po napapansin ng ating mga nagmamaneho, nagkakasagian, nagkakaroon ng aksidente. Pag ganyan pong may kaayusan, naiiwasan din po yung aksidente dahil maayos po yung takbo ng mga sasakyan. Ganon din po, hindi sumisingit-singit yung motor. So, I think na kakatulong po yan, tulad yan sa bus carousel po. Substantially na-note po namin na mas konti yung pumapasok. Okay. Yung mga VIPs po, warning ko din po, yung mga VIPs po kung hindi man kayo mahuli physically, lalo-lalo na sa pagpasok sa bus lane, kaya po namin hulihin yan. At i-issuean po namin kayo ng ticket. Pasensyahan na lang po. Chairman, yung pong kaagad-agad na malalaman ng motorista na siya po ay nahuli, na-resolve na po yun, ano? Opo, kausap ko na po ang mga isang telco. Gagawan niya po kami ng sariling account na automatic at i-incorporate po yan sa system namin. Nang sa gayon, pagka-confirm po ng huli, automatic magbe-blast po ng text papunta po doon sa registered owner. Opo. So, within 30 minutes siguro to an hour ng violation, kasi automatic naman po nire-review namin right there and then pag may na-flag po na insidente. So, we can say na within 30 minutes, pag naiyak po itong system na to, 30 minutes to an hour makaka-receive po yung registered owner ng
text message saying yung violation. Ini-ensure ko lang po na maayos po yung text na ang lalabas lang po pangalan ng MMDA, wala pong number. Kasi alam niyo naman po maraming enterprising ay save as pangalan ng MMDA, tapos po may link, doon kayo magbabayad, tapos scam pala. Nangyari yun na po nga 6 months out to a year ago. Kaya po, Marami ng nakapag-usap po ganyan, tayo sa telco, na ang lalabas lang po ay pangalan ng MMDA, walang number. Walang to make number. sure, at hindi po kami maglalagay ng link ng payment doon. Teka muna, Para wala paano ho po- ninyo malalaman yung number ng registered owner? Nakarehistro rin ba yung number? Kausap po namin ng LTO. Kausap po namin ng LTO, so ipoprovide po yan sa amin, pati po yung email address. At meron din po kami simultaneously ilo-launch na app kung na para po malaman nyo kung may huli kayo, magre-register po kayo doon. Dati na po kaming meron yan. Yun, mas maganda siguro yun eh. Na Mas meron, okay meron ba? ganun. Meron po namin. Kaya lang baka kapag tanong ng tanong, di ba? Tanong ako ng tanong, may huli ba ako ngayon? May huli ba ako ngayon? Baka sa susunod lagyan na ako ng huli, chairman. Tanong ng tanong ito eh. Hindi, ang kagandahan po nung may ganitong system, yung app na sinasabi ninyo, kahit hindi ka pa tanungin, kahit hindi ka pa magtanong, sasabihan ka na, Ma-alert ka na rin po. ma-alert ka na. May ganun pong pangyayari, kinukwento ko nga po dito kay Kumbachero, na kasama ko mismo si John Bailon. Ang problema po, nagbayad siya, chairman, nagbayad na po siya. Nagbayad siya through GCash, meron po siyang ebidensya ng kanyang payment. Pero tiningnan po niya doon sa kanyang portal, markado pa rin siya na may huli pa rin siya, hindi ho nabubura yung alert sa kanyang digital ID. Baka pwedeng maremedyohan niyo po yun? Na-address na po namin yan kasi dati pag sa mga bayad centers po, may time-lapse. Opo. May difference po yung pagkabayad ngayon tapos mare-report po sa LTO. Pero sa amin po automatic po. At nag-i-issue po kami ng clearance. Nabayad na. Bayad po sa amin. Nabayad na. Na pwede ipakita sa LTO. Yun nga po yung kagandahan din nitong app na ito. Doon po makikita niyo na yung huli, kung magkano yung penalty. At yung authorized lang po na sa magbabayad. Centers. At tapos po, iniwasan lang, kaya na po namin nire-revise yun. Kasi parang may violation po kasi ng data privacy. Kasi doon po sa dati naming app, kahit sino pwedeng mag-type ng random plate number. Oo nga, ano? Yung huli. So, ang gagawin po namin, may pre-registration. Yun lamang pong registered owner ang pwedeng inquire. Ayun, tama yun. Maganda yun. Para sa security. Pero chairman, ito ho bang kapag hinuli ka ba ng NCAP ay malalagay na sa record yan kahit na nagbayad ka na, at pag nag-renew ka ng lisensya, hindi ka na makakakuha ng 10 years. Hindi ka na makakuha ng 10 years, 5 years lang. Opo, pasok po yan sa demerit Nako, patay. or merit points po. Kaya nga po, dapat po mag-ingat yung ating mga kababayan na sumunod sa traffic. Yun po yung dapat mindset natin. Whether or not may NCAP or may enforcer o walang nakikitang enforcers. Di ba po ang dapat nating iniisip ay dapat tayong sumunod sa batas trapiko para hindi tayo aksidente, hindi maabala, at hindi mag-cause ng traffic. Doon po sa proposal na pati yung mga LGUs ay under na sa MMDA kapag sa NCAP pag binalik na sa kanila, open kayo doon, Chairman, ng MMDA? Well, malaking responsibilidad yan. Yan naman po ay proposal noong isa sa mga petitioners noong kaso sa Supreme Court na kung sakali po ay pag-aaralan po namin, pag-uusapan po siguro namin yan ng mga LGUs po na mayroong NCAP, kung paano po mangyayari yan, if ever. At yung mga detalye po niyan, kailangan namin po
Mukhang kailangan pag-usapan. Ano? Dahil sa LGUs parang meron silang private company na kausap. So, kayo ba sa MMDA, sarili yan, Chairman? Opo, sarili po namin ito. Standalone, wala po kaming third-party provider. At kaya nga po, yung concern din po about data privacy na may nakakakita na hindi autorisado or outside of the government, hindi po yan applicable sa amin. Dahil po yung sa amin ay purely government, purely MMDA yung system. Mga empleyado po namin yung nagmaman yan. So, wala pong third-party provider. So, isa rin po siguro yan sa magkukomplika kung sakali na pag-usapan yung pong NCAP ng mga LGUs. Dahil, siyempre po may investment yung third-party provider. Tama. Nang i-expect po sila ng ROI dyan. Income din po. Which is hindi po applicable sa amin dahil kami po ay wala sa negosyo ng panghuhuli. Ang amin po ay yung disiplina po sa daan. Kung titingnan nyo naman po yung penalty na nababayad sa amin, hindi naman po ganong kalaki. Kaya hindi naman po kami, yun ang primary purpose ng NCAP. Pagka po dumating ang isang araw na walang nahuli ang NCAP ng MMDA, baka magpakain kayo, Chairman, no? Magpapalit yun po ako. Bumaba lang po ng 100 isang araw. Katunying ka, Jerry, iimbitahin ko po kayo. Papalit yun kayo. Oy, Papalit yun po. nakikinig ang mga taga-MMDA, magpapalit yun si Chairman pagka 100 lang ang bumaba sa 100 ang huli per day. Teka muna, yung nasa, ilan? 600? 600 ngayon. 95 po. 695 kahapon. Ay, kahapon, Ano yan? Ano karamihan dyan? Motor pa rin, Chairman? Wala po akong breakdown ka Jerry Katunying. Ang hiningi ko lang po kanina ay yung pong total number. We'll text you po yung breakdown. Tsaka total baka naman pwedeng pag-usapan muna natin yan, Chairman. Total ilang Lunes, Martes pa lang. Yan ba talaga sisingilin nyo na o baka pwedeng practice pa lang muna yan? Siguro po sisingilin na po namin. Singilin na. Patay. Wag mo kayo magpapabuyo dito. Baka Patay doon sa mga nag-violate. Siyempre po, yung penalty, like, minsan po, by purpose, yung pag-violate. Like, kunyari po, busway. Alam niyo naman na bawal. Paulit-ulit na po yan namin sinasabi. Bawal, delikado, at yung exclusivity ng bike, ng motorcycle, ng busway, pinoproteksyonan po namin yan. So, alam naman po ng lahat na bawal pumasok yan. Pumapasok pa rin. So, dapat po ba namin bigyan ng reprieve yung mga ganoong pagkakahuli? Wag po. Tuluyan yun na. Di ba po? Consciously binabiolate niyo. Yung ganon, yung mga talagang sinasadya. Dapat nga dapat po doon may may patong. Doble. May patong ang multa sa mga ganon. Lalo na yung alam niyo na ba second offense na niya yun o third offense. Recidivist na. Yes po. Mas malaki. So, sa akin pong palagay, personal po ito. Although I discuss it with our management and po team. Pag ganun po, parang hindi po yata dapat na bigyan ng patawad yung ganoon at dapat po talaga i-penalize na dahil mga sadyang offense po yan. Tama. Sadya po. Okay. Doon sa pagpapatupad po ng odd-even scheme, so yun na i-implement, wala ng number coding? Opo, solo pong implementation niya. Kumbaga po sa EDSA. Kung sakali pong implement na yan at mag-start. May dry run po tayo na 1 month. Exclusive na po na odd-even scheme lang. Ang EDSA. Mag-govern sa EDSA. All other roads, yung regular po na number coding scheme. Opo. Gusto ko lang pong iparating sa ating mga kababayan.
yun pong masiraan lang or may magbanggaan at makabara ng isang lane sa EDSA ay nakikreate po ng napakahabang traffic. Ang EDSA po, ang carrying capacity ay 250,000, nasa 418,000 na po in vehicle sa last count namin. Over capacity na po, halos doble. Mababawasan po ng 1.5 lane habang ginagawa yung EDSA. Permanent po yun habang ginagawa for 2 years na may 1.5 lane na nakasara. So imagine niyo po yung isisikip ng daloy ng traffic kung hindi po kami magbabawas ng sasakyan sa EDSA ay magiging parking lot po buong araw ang EDSA. Kami naman po ay nakikinig. Open po kami sa suggestions. Kung meron pong makakapagsabi sa amin na hindi dapat yung ad even ganito na lang. Welcome po yan sa amin. Kaya nga po tayo magda-dry run for 1 month para tingnan po yung efficiency. Ito pong mga mitigating measures po na ating po ipatutupad. Sa inyo naman galing, yun po bang mga electric vehicle at saka po hybrid, ang daming nalilito ay exempted sa ad even? Opo, nasa EBITDA law po kasi yan na exempted po sa number coding. Pero meron din pong provision sa EBITDA law na nagsasabi na kung sumobra na ang dami ng electric vehicles at hybrid, ay pwede po namin bawiin yun pong exemption. Amin na pong inaaral kasi baka sabihin po ng mga ating kababayan anti-poor yung exemption ng hybrid dahil mayaman lang yung nakakabili niyan. Inaaral po namin yung data, nasa 17,000 po yung registered vehicle, EV tsaka hybrid sa NCR. So during dry run po, titingnan namin kung ilan ang dumadaan na EVs tsaka hybrid sa EDSA para po makapture namin yung datos. At pagtingin po namin ay substantial na nakakadagdag po sa bigat ng traffic, i-cancel po namin or baka i-revoke po namin. So pero sa ngayon po, exempted oo. Doon po Exempted sa ad even coding. tsaka sa number coding. Opo. Chairman, maraming salamat sa update. Magandang umaga po. Magandang umaga po at salamat po sa inyo. Chairman Roman Duarte, MMDA.